The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, "Let anyone who thirsts come to me and drink. As the scripture says, rivers of living water will flow from within him who believes in me." He said this in reference to the Spirit, that those who came to believe in him were to receive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We will have a procession after the Mass in honor of Our Lady. Bakit natin ginawa ngayon, hindi sa huling araw ng buwan? Because for the past several years, palaging umuulan. Ano po? Kaya nilipat natin. No? Nilipat natin sa pangalawang linggo bago matapos ang buwan. Ano po? You are all invited. Malapit lang ang ikot, sumama kayo. Ano po? Hanggang Top Avenue. Pentecost literally means 50. The 50. Ano po? Many people thought that Pentecost means the coming of the Holy Spirit. The word Pentecost literally means 50. On the 50th day. From where? From the day of resurrection. From the day of resurrection, you count it, it's 50 days. Where the apostles, as they speak before the people from different countries were able to understand them. It is not about the one who proclaims, it is the one who hears. The apostles were speaking in Greek or in Hebrew, and yet the people who were listening to them were able to understand them. Understand them. Even though the gospel said the Spirit was not yet with them, but within the 50 days, you have heard already for the past several days that the Spirit already manifested itself to people, bringing conversion, allowing them to experience miracles, allowing them to experience healing. The first Christians, the families are baptized, not only the adults, but including children. That is the manifestation. What is the second reading, the first reading trying to tell us? It is a renewal that allows all people to dream dreams. Magkaroon ka muli ng panibagong pag-asa. Manibagong pag-asa. Pagkamisan, pag punong-puno tayo ng problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Ano po? Sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, may buhay. Sapagkat pag nawala ang pag-asa, the moment you remove hope, then there's no reason to live. Why do people commit suicide? Because they have lost hope.
Why do people stop dreaming? Because they have lost hope. Why do people stop striving? Because they have lost hope. The first reading reminds us that the coming of the Spirit gives us hope. We can dream dreams again. We can aspire again. Things will happen. Not according to our wishes, but according to the grace of God. What is a simple manifestation of the Holy Spirit? Simple manifestation. A person with the Spirit, number one, is a person made aware of his sin and lead to repentance. A person who has the Spirit becomes aware of sin and turn away from sin by repenting from his sin. What is the sad story? Many of us have lost the sense of sin. Many of us have lost the sense of sin. Ano po? Parang hindi na natin alam ang kasalanan. Ha? Hindi na natin alam ang kasalanan. Pag may ginawa tayong kasalanan, naghahanap na tayo ng dahilan. Ano po? Or, sinisisi natin ang ibang tao, kaya natin ginagawa ang kasalanan. Sila nga eh. Hindi po ba, ano? Hindi. Para yung bata na pinapagalitan ng nanay, "Anak, ba't ka naman bagsak?" Ano sagot ng bata? "Ma, huwag ka nang magalit. Marami naman kami." Di ba? Yan ang problema. Nagsisimba, pero nawala ang awareness sa kasalanan dahil yun daw ang ginagawa ng karamihan. Second, if the Spirit is in you, you live in the truth. You live in the truth. Nabubuhay ka sa katotohanan. Hindi sa chismis, hindi sa kung ano-anong chika. Ano po? Nabubuhay ka sa katotohanan. Sabi ng isang katikista, nagulat ako. Sabi niya, "Father, natatakot ako na pagdating ng araw, ang tama ngayon, mali na bukas, at ang mali ngayon ay tama na bukas." Ano po? The predicament of a catechist, that what you think what is right today might be wrong in the future, and what is wrong today will be accepted as right in the future. And I simply said, truth is never about facts. Facts can be changed, but the truth we are talking about is Jesus. "I am the way and the truth and the life." Jesus will never change. Jesus will never change. Why did Jesus ascended to heaven? For simple answer, that He will sit at the right hand of the Father, so He will judge the living and the dead. That is simple. Jesus has ascended and sits at the right hand of the Father because He will judge the living and the dead. He will judge whether you live in the truth or in lies. Totoo ba yan? Di po ba ano? Totoo ba ang iyong mga pagluha o pang camera lang? Di po ba ano? Naiinis tayo. Ngayon lang ako nakadinig. Ano po? Galing ako sa pilgrimage. Ano po? Binabantayan ko naman ng balita sa Pilipinas. Ano po? Mambabatas ka. Lumuluha ka dahil walang nagkumusta sa iyo. Ano ba naman yan? Ha? Kumusta ka? Di ba, ano? Hindi mo nga kami kinukumusta eh. Di ba? Ang hirap. Very entitled. Very entitled. My dear friends, my brothers and sisters, you are voted so that you will serve, not to demand. Live in the truth. Live in the truth. Third, if you have the Spirit,
then you become a better person today than yesterday. You try to become a better person. Kung 7 araw ko nagchichismis, hari nawa, 5 na lang. Di ba ano? Oh, pag 5 araw ko na nagchichismis, sabihin mo, kota na ako, kota na ako. Ano po? Sa Lunes ka na uli magtanong, di ba ano? Ha? Yung mga chismosa, di ba ano? Chismoso. Ano ang simula ng kanilang mga salita? May sasabihin ako. Atin-atin lang. Yan. Chismis yan. Ano po? Chismis yan. Ito ang tandaan ninyo. Ano po? Ha? Tuwing palitan ng assignment, palaging may lumalapit sa pari. Alam mo, Father. Ano po? Ha? Anong sagot ko dyan? Huwag ko kayong magkwento sa akin. Huwag kayong mag-chismis. Sapagkat alam ko, pag alis ko, i-chismis nyo rin ako. Hindi po ba, ano? Ha? Huwag kayong maniwalang atin-atin lang yan. Ha? Kaya nga chismis, hindi po ba, ano? Ako, pag gusto kong mabilis ang balita, sinasabi ko yun, oy, atin lang, pakisabi. Ha? Kakalat agad yun. Ano po? At ang malungkot na kwento ng ang malungkot na katotohanan. Sorry ha, bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga. Hindi po ba, ano? Ha? Ang pinakamaraming chismoso, simbahan. Nasa simbahan. Napakadami. Nawala ang anak ng aking kapatid. Siyempre, natakot kami, nawala sa Mega Mall. Oh, iyak ng iyak. Nalakad ko simula basement hanggang 5th floor. Ano po? Parang hindi ka napapagod. Naghahanap ka ng karayom sa dayamihan. Ano po? Yung aking mga kapatid na sa mga pinto, baka lumabas. Ha? Alam nyo, pagkatapos sa 1 buwan, may tumawag sa parokya. Sabi, kayo po si Father Dave? Opo. Sabi niya, kabata niyong pari, ka-ordain niyo lang. Ha? Hindi na kayo nahiya. May kasama kayong babae na umiiyak sa mall. Nabuntisan niyo siguro. Grabe. Sabi ko, taga saan ho kayo? Ano po? Tinatawagan niya ako. Nasa Taguig ako noon. Taga saan ho kayo? Sabi niya, taga-Alabang ako. Alam ko nangyayari. Sabi ko, ang galing mo, ang galing nyo. Yung babaeng yung kapatid ko, nawawalang pamangkin namin. Ay, sorry, Father. Alam ko na ho kung saan kayo pupulutin pag kayo namatay. Ano ba? Di ba? Napaka-chismoso. Pinagmalaki pang naglilingkod siya sa simbahan. Ano po? You must be aware of sin and turn away from sin. You live in the truth. You make your life better today than yesterday. You improve. You are the source of peace and not division. Kung kayo po ay pinapanahanan ng Espiritu Santo, hindi kayo dahalan ng hidwaan ng ibang tao. Palagi ko po itong sinasabi. Ano po? Ang alin? Hindi nyo mapipigilan ang taong umalis sa simbahan. You cannot prevent people from leaving the church. There are people who leave the church. And you cannot prevent them from leaving the church. But hopefully, you are not the reason for them to leave the church. Hopefully. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung nakaupo tayong ganyan. Feeling natin, tayo ang may-ari ng upuan. Nakailang parokya na ako. The same ang sakit ng maraming nagsisimba. Ano yon? Feeling niya, kanyang upuan yan. Kamakailan dito, may nag-away.
Sinigawan ng isang matanda, akin yan. Ha? Sabi ko, hindi ko alam na nabili niya yan. Pang-4 na taon ko na ito. Hindi naman ako nagbenta ng upuan. Paano napunta sa kanya yan? Ano po? Hindi na ako magsisimba dyan, Father. Well, it's a sad story. Ano po? We are so entitled. To live in the Spirit is to live in peace. My dear friends, my brothers and sisters, and if you read the letter of Paul to the Galatians, you will find the fruit of the Spirit. You will find the fruit of the Spirit. And you ask yourself, nabubuhay ba ako sa pag-ibig? Nabubuhay ba ako sa kapayapaan? Nabubuhay ba ako, sabi nga, sa kahinahunan? Gentleness or meekness. Meekness is not a sign of weakness. Meekness is strength under control. Ang pagiging mahinahon. Ano po? Mahinahon. Nagmisa ako sa isang parokya. Naku, sikip na sikip ang parking. Sikip na sikip. Kaya sabi ko, pagkatapos ng misa, sa final blessing, sabi ko, sana walang nag-aaway pagkatapos ng misa. Dahil sa parking. Lo and behold, meron. Bakit? Natatagalan siya doon sa isang umaalis. Busina ng busina. Ano mga minamahal na mga kapatid? Para kayo nagmamadaling mamatay. Hindi pa ba? Ano? Ask yourself, mayroon bang pagbabago sa buhay mo kumpara noon at ngayon? Have you become a better person? Have you become a better person? Ask yourself, naging mas mabuting asawa ka ba? Naging mas mabuting anak ka ba? Naging mas mabuting kapatid ka ba? Magsimula tayo sa tahanan. Magsimula tayo sa tahanan. Mga minamahal na mga kapatid, sapagkat kung anong inaasal natin sa lipunan, sumasalamin lang yan sa ating relasyon sa loob ng tahanan. Inuulit ko po, kung ano man ang inaasal natin sa lipunan, salamin lang yan ng inuugali natin sa loob ng sarili nating tahanan. Before we talk of a better world, let us first talk of how we can make a better family. Without a better family, there's no better church, and there's no better world. The Spirit was given so that we may live a life pleasing to God. And this is our prayer. Lord, make my life pleasing to you. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, to have the Spirit is to live in the truth, being aware of sin, turning away from sin, live in peace, live in communion, and hopefully, my dear friends, my brothers and sisters, our lives become better today than yesterday. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace. Hallelujah. Hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah. Hallelujah.